Balita naman po mga kababayan sa ating balitang abroad. Alam nyo ba na napikon po si Donald Trump sa mga pinagsasabi nitong isang kaalyado ni Russian President Vladimir Putin na si former Russian President Dmitry Medvedev. Meron kasing sinasabi itong Medvedev na talagang ikinapiko ng presidente ng Amerika eh. Ang sabi po kasi ni Donald Trump nung isang araw mga kababayan, meron na lang daw 10 araw o binibigyan niya na lang ng 10 to 12 days ang Russia para huminto sa pag-atake sa Ukraine at pumirma na sa ceasefire. Dahil kung hindi daw, haharap daw ang Russia ng mabibigat na sanctions galing sa mga Western countries. Sinabihan pa ni Trump na nakakadiri nga daw itong ginagawa ng Russia. Earlier you said that you were going to change the deadline from 50 days. Yeah, I'm going to make a new deadline of about 10 or 12 days from today. There's no reason in waiting. There's no reason in waiting. It's 50 days. I want to be generous, but we just don't see any progress being made. Russia today hit Kyiv with missiles and drones. More than 100 people, kids. I think it's Russia. I think it's disgusting what they're doing. I think it's disgusting. This is Biden's war. It's not my war. But I said if I get in, I'll try and get the thing stopped. But I think what Russia's doing is very sad. A lot of Russians are dying. So ang Russia parang na-insulto dito. Sabi siguro ng Russia, sino ka ba? Bakit mo kami inuutusan? Kala mo kung sino kang malakas na bansa no? Sabi siguro ng Russia. Nag-post nga po itong si former Russian President Dmitry Medvedev ng isang post sa kanyang social media regarding po sa deadline na ibinigay ni Trump. Ang sabi po ni Medvedev, Trump's playing the ultimate game with Russia. 50 days or 10, he should remember 2 things. Russia isn't Israel or even Iran. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don't go down the Sleepy Joe road. Sa Tagalog, wag daw itulad ni Trump ang Russia sa Israel o sa Iran na pwedeng utusan. Ang Russia daw ay isang nuclear power at hindi yan maliit na bansa tulad ng Iran at Israel. Yun daw mga ultimatum na sinasabi niya ay parang pagbabanta daw yan ng gera sa pagitan ng Russia at US. Wag daw gumaya si Trump kay Sleepy Joe. Sino tong si Sleepy Joe? Si Joe Biden yon. Wag daw gumaya si Trump kay Sleepy Joe o kay Joe Biden na naging padalos-dalos pero mahina naman. So yan po yung ibig sabihin nitong post ni Dmitry Medvedev. So itong Trump, nagpanting ngayon ng tenga. Ang sabi ni Donald Trump, wala akong pakialam kung ano ang ginagawa ng India at Russia. Kung gusto nilang magsama at magbagsakan ang mga patay na ekonomiya nila, bahala sila sa buhay nila. Kaunti lang ang negosyo natin sa India at masyado pang mataas ang kanilang mga taripa, isa sa pinakamataas sa buong mundo. Ganoon din sa Russia, halos walang negosyo sa pagitan ng Estados Unidos at Russia. Hayaan na lang siguro natin na ganoon. At sabihin niyo sa Medvedev na yan na isa namang palpak na dating Pangulo ng Russia, na huwag niyang isipin na presidente pa rin siya, at maghinay-hinay sa mga sinasabi niya. Pumapasok na siya sa isang napakadelikadong teritoryo. So ayun kitang-kita, napikon si Trump mga kababayan. Pati India dinamay niya eh. Kasi nga maganda ang relasyon ng India at Russia ngayon diyan sa kanilang organization sa BRICS. At ito pa po ang sabi ni Donald Trump mga kababayan. Dahil sa mga mapanulsol at provokatibong sinabi ni Dmitry Medvedev na dating Pangulo ng Russia at kasalukuyang Deputy Chairman ng Security Council ng Russian Federation, iniutos ko na iposisyon na ang 2 nuclear submarines sa mga strategic locations. Paghahanda yan kung sakaling ang mga irresponsableng salita ay masundan pa ng mga seryosong aksyon. Mahalaga ang bawat salita at madalas ay nagbubunga ito ng hindi inaasahang resulta. Sana ay hindi ito mauwi sa ganoong sitwasyon. Maraming salamat sa inyong atensyon sa bagay na ito. Ayan na. Dahil sa salisalita na yan, posibleng lumubog ang mundo sa isa na namang digmaang pandaigdig. Naalala ko tuloy yung isang bersikulo sa Biblia. Ang sabi sa Biblia, gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng mga dakilang bagay. Narito, gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng isang maliit na apoy.
Ang dila ay isang apoy. Ang dila ay isang sanglibutan ng kasamaan sa gitna ng ating mga sangkap na siyang nagpaparumi sa buong katawan at pinapaliyab ang gulong ng buhay at pinag-aalab ang impyerno. Totoo talaga yan mga kababayan kasi salita ng Diyos yan eh. At ito nga isang sample, di ba? Biruin mo sa isang post lang sa social media, nagpadala agad si Trump ng nuclear weapon malapit sa Russia. Although hindi tinukoy ni Trump eksakto kung saan niya ipinadala, nagpadala siya ng 2 nuclear-capable submarines dyan nga sa teritoryo na malapit sa Russia. Kaya ingat-ingat din sa mga sinasabi, sa mga kinokontent. Isang buong gubat, tandaan nyo lagi, isang buong gubat ang pwedeng sirain ng mga salita, mga kababayan. Ito naman kasing si Medvedev, napakadaldal at napakayabang din itong taong ito eh. Nag-aasta presidente kahit hindi naman na siya presidente. Actually, ilang beses na naming nabanggit yan si Medvedev sa aming mga balita at napansin ko na talagang napaka-provocative na mga sinasabi niya laban sa US. Hindi mo maintindihan kung may lihim ba siyang galit kay Trump o sadyang ganun lang yung bunganga niya. Oo nga, kaalyado nga siya ni Putin. Pero hindi siya ang madalas kausap ni Putin. Ang madalas kausap ni Putin ay yung presidente ng Belarus na si Alexander Lukashenko. Sila ang madalas na nag-uusap. Kaya kung magsasalita si Medvedev at si Lukashenko, mas dapat paniwalaan si Lukashenko dahil yan ang madalas na nauutusan ni Putin. Wala namang sinasabi si Lukashenko na anything about Amerika eh. Or dito sa agenda ni Trump na pahintuin yung gera ng Russia at Ukraine. Tahimik ang Belarus dyan. Pero itong hindi naman presidente na si Medvedev, siya yung putak ng putak eh. At saka ano bang masama doon? Gusto lang naman ni Trump na wag silang mag-away, di ba? Kumbaga sa dalawang nagsusuntukan, gusto lang sabihin ni Trump, "Hoy, ano kayo? Hindi pa ba kayo titigil? Hindi pa ba kayo pagod?" Kumbaga pinapatahimik lang sila dahil syempre nagkakagulo na rin sa ibang bansa. Tapos kamukat-mukat mo may magagalit. Nagagalit kahit sinasaway lang naman sila. At yung nagsasaway sa'yo ang siya ngayong inaaway mo. Napakahangal mo naman kung ganun kang klase ng tao, di ba? Sinasaway ka na wag maging magulo, nagagalit ka pa, nang aaway ka pa, gusto lang naman na tumahimik ka. At itong si Medvedev, parang mas mainit pa siya kay Putin eh. Hindi naman siya yung presidente, di ba? So, like what we said earlier, nagpadala nga po si Donald Trump ng 2 nuclear-equipped na submarine sa Russia. At tikom ngayon ang bibig ng Russia. Kahit isang salita o reaksyon, wala pong official statement na inilabas ang palasyo ng Kremlin dyan sa Moscow. Ang nag-react po ay ang stock market ng Russia. Bumagsak ng bahagya ang stock market ng Russia nung sabihin ni Trump na magpapadala siya ng nuclear weapon or nuclear submarine dyan sa Russia. So ano sila ngayon? Takot din pala sila eh. Alam niyo yung puro salita pero pag pinatulan mo naman, pag pinakitaan mo naman biglang natatameme. Sana matauhan na ang Russia. Hindi sila ang dragon sa mundo. Ang US ang dragon sa ating panahon ayon sa Biblia. Kaya wag silang loloko-loko. Pero, meron daw pong isang member ng Russian Parliament na nag-react dito sa ginawa ni Trump, mga kababayan. Although hindi official yung kanyang statement, pero itong Russian lawmaker na ito ay isa sa mga aide daw ni Vladimir Putin. Ang sabi nitong Viktor Vodolatsky, First Deputy Chairman ng Committee of CIS Affairs ng Russian Parliament, ang sabi niya, "Mas marami ang mga nuclear submarine namin na naglalayag sa karagatan ng mundo at mas makapangyarihan ang mga armas na dala ng mga ito. Kaya hinayaan na lang naming magpalutang-lutang ang 2 bangka ni Trump na matagal na rin namang may nakatutok sa kanila. Wala kaming kailangang sagutin dahil naintindihan namin kung sino si Donald Trump." Ipinakita ng mga nakaraang buwan na pabago-bago ang isip niya halos kada 24 na oras. Kailangang magkaroon ng malinaw na kasunduan sa pagitan ng Russia at Amerika para naman tumahimik na ang buong mundo at matigil ang usap-usapan tungkol sa pagsiklab ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ayan so may isang Russian lawmaker na nagyabang. Ang sabi niya mas makapangyarihan naman daw ang kanilang mga armas at mas marami kontra sa US, which is alam naman nating hindi totoo yun. At matagal na rin daw nakatutok ang kanilang mga armas sa mga nagpapalutang-lutang na bangka ng Amerika sa karagatan. Tinawag pa niyang bangka yung mga submarines eh. So ito po yung
klase ng mga karakter ng isang taong puro salita lang pero kulang sa gawa. Makikita mo lang silang kumikilos kapag mahina yung kalaban nila, pero kapag hinarap na sila ng kapareho nilang malakas na bansa, tiklop na. O nagmamayabang sila, bangka daw yung mga submarine ng Amerika. Mahihina daw at mas malalakas yung kanila, mas marami pa. Pero kung titingnan mo naman, ano ba nangyari sa Iran? Hindi naman kumilos ang Russia nung sumalakay ang US sa Iran. Wala silang nagawa, di ba? O nasan yung lakas nila? Bakit hindi sila nakatulong sa Iran? Kaya itong Russia, puro salita lang ito pag lumalabas na ang US eh. At maliban dyan sa member ng Russian Parliament, nag-react din po sa ginawa ni Trump itong si Medvedev. Sumagot din siya nag-react din siya eh. Ang sabi ni Medvedev, kung sa ilang salita lang galing sa isang dating pangulo ng Russia, ay kaya nang gumawa ng malaking gulo at kaba sa kasalukuyan at sa sinasabing makapangyarihang pangulo ng Estados Unidos. Ibig sabihin nasa tama ang Russia at magpapatuloy ito sa landas na pinili nito. ang angas, di ba? Napakayabang ni Medvedev, mga kababayan. Kahit sinong presidente na mainitin ng ulo, talagang mapapareact dito sa sinabi ni Medvedev. Lalo pa si Donald Trump. Mainipin na tao yan si Trump. Talagang gera pag pinatulan niya yan si Medvedev. Kumbaga, nagharap yung taong malakas mang asar at yung isang taong mainipin. So ano mangyayari? Gulo talaga. Well, ang sabi sa balita, nananawagan na rin naman daw ang Russia o si Vladimir Putin ng ceasefire. Yun nga lang, sabi ni Zelensky, yun daw panawagan ni Putin, grabe naman daw yung hinihinging kondisyon. Ang gusto daw ni Putin ay isuko yung kanilang capital city kung gusto daw nilang matapos na tong gera. Kung ikaw si Zelensky, gagawin mo ba yun? O ba teka, bakit ko isusuko yung capital city ng bansa namin? Ano kasi ni swerte? Kaya hindi rin talaga matapos-tapos tong gerang ito eh. Kasi nga, yung hinihingi ng Russia is mga imposibleng request. Kaya itong si Zelensky, nananawagan sa Western countries na i-sanction pa ng husto ang Russia para mapilitan silang humarap sa negosasyon ng walang hinihinging kondisyon. Ngayon mga kababayan, ito ang mas matindi. Maliban sa pagpapadala ng 2 nuclear submarine malapit sa Russian territory, pinagbabantaan din ni Donald Trump lahat ng mga bansa na makikipagkalakalan sa Russia. Napaparusahan sila ng Amerika ng dagdag na buwis na pwedeng umabot hanggang 500% batay sa panukala ng ilang mga senador dyan sa Amerika kung itutuloy pa rin nila ang pakikipagkalakalan dyan sa Russia. Ibig sabihin, kapag ikaw ay isang bansa at nakipagkalakalan ka sa Russia, papatawan ka ng US ng napakalaking buwis kapag ikaw naman is nakipagkalakalan sa Amerika. Kaya kung ikaw ay nakikipagkalakalan sa Russia, mapipilitan ka nga talagang huminto. Kasi hindi mo naman pwedeng ipagpalit ang US sa Russia, di ba? US is the biggest trading partner ng halos lahat ng mga bansa sa mundo. So anong gusto mo? Mananatili ka sa Russia o iiwan mo yan kung ayaw mong isanction ka ng US ng mas mataas na buwis? Siyempre, iiwan mo ngayon ng Russia, mapipilitan ka. Kaya yan ang gagawin ng Amerika sa oras na matapos itong 12 days na palugit kay Putin at hindi pa rin siya humihinto ng pambobomba sa Ukraine. At alam nyo, kapag naisa katuparan yan, numero 1 tatamaan dyan yung mga bansang member ng BRICS. Especially ang China, India at saka Brazil. Malalaking bansa yan na trading partner ng Russia. So, delikado ang kalakal nila sa US kapag hindi sila tumigil ng pakikipagkalakalan sa Russia pagtapos ng 12 days na taning. At sa totoo lang, napakahirap na desisyon yan, mga kababayan. Pero anong gagawin? Ang US ang dragon ng mundo. Pag nakipag-away ka dyan, nasa hukay na yung kalahating katawan ng bansa mo. Pero kung yun lang yung nakikitang paraan para matapos na tong gera, then so be it. In the first place, ginawa naman na lahat Dinaan na sa diplomasya, dinaan na sa pang-uuto kay Putin, pero wala pa rin. Ayaw pa rin nilang huminto. So I think this is the time na dapat naman sigurong daanin na sa brasuhan itong procedure na to, no? And samantala po mga kababayan, sa frontline naman tayo ng digmaan ng Russia at Ukraine. Sa pool ng Ukraine ang isang oil depot ng Russia na malapit po sa Sochi, dyan sa Black Sea. Ito po ay bahagi pa rin ng operasyon ng Ukraine para wasakin ang mga energy facilities ng Russia.
habang si Putin naman ay patuloy sa pagbomba sa mga kabahayan at sa mga civilian infrastructure sa loob ng Ukraine. Kitang-kita natin dito mga kababayan kung anong bansa yung ang gusto lang magmasaker ng mga tao at yung bansa na ang talagang gusto is pahinain ang military capabilities ng kalaban. Ang Ukraine kasi parang Israel yung kanilang taktika Gusto nilang pahinain ang kakayahan ng o ang military capabilities ng Russia para hindi na sila makaporma, hindi na sila makagamit ng mga armas. Wala na rin silang magamit na langis. Kaya sinisira nila yung mga kagamitan at mga facilities, mga energy source ng Russia. Ang Russia, hindi iba naman ang taktika, iba naman ang ginagawa. Parang sa Iran, nakatutok sila sa mga sibilyan. Doon sila sa mga walang kalaban-laban na mga tao. Kung mapapansin nyo, iisa yung style nila ng Russia at Iran. They are more on destroying cities, villages, civilian infrastructures. Kasi mas gusto nilang makakita ng maraming namamatay na inosenteng tao para lalong galitin at pikunin yung gobyerno ng kanilang kalaban. Kaya alam nyo kung sakali man, halimbawa na magkagera ang Pilipinas at China or ang China at Taiwan, since kaalyado ng Russia at Iran itong China, baka posibleng ganyan din ang gawin ng China. Baka mag-focus din ng China sa pagpatay sa mga sibilyan kaysa sa pagsira sa mga military bases. Pag nangyari yun, we can't imagine kung ilang libo o milyong tao ang pwedeng mamatay. So I think hanggang dito na lang po ang ating pagtalakay mga kababayan. Sana po ay may mga natutunan kayong muli sa episode na ito. Kung nagustuhan po ninyo ang ating ginawang pagtalakay, pwede nyo pong i-like ang ating video ito dahil napakalaking tulong ng isang like para sa aming mga content creator. Pwede nyo rin pong i-hit ang subscribe button sa baba ng video at ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga pinag-uusapan. Muli po ay maraming salamat at ingat po kayo parati.